Isa pong Pinoy na dating OFW sa Middle East at fast food worker nakapagtayo ng ilang negosyo sa Saskatchewan. Pero matinding krisis po muna sa pera ang kanyang pinagdaanan. Narito ang report. Taong 2009 nang dumating mula sa Kuwait, si Kiel Apuada na pagtatrabaho sa fast food service ang naging karera. Since nung dumating ako dito, lagi talaga ako naghahanap ng extra income eh. So, nagbabayan sila ako ng kung ano yung mga pwede kong maibenta. Tapos, nag-try din ako ng sasakyan. Tapos, nung nanganak na yung asawa ko at hindi siya makapag-work na kasi nga meron ng inalagaan, siya naman yung gumagawa ng sideways para makagkaroon ng extra income din. So, siya naman yung nagbebenta-benta. Dumating kasi sa punto ng buhay nila sa Canada na naghirap sila sa pera. Ang daming liabilities na nangyari that time. Kaya siguro yun na yung naging learnings namin on the past siguro 7-8 years bago kami talaga nag-decide na hindi ito pwede. Kaya kami pumasok din sa business. Nagsimula ako nung time na is mga damit, mga clothing, Filipino clothing. Meron din ako yun na mga signature like yung kay Francis M na clothing, tapos yung mga sweaters ng Pilipinas, mga barong. So, iba't ibang variety na in-offer namin sa mga kababayan natin, lalo na kapag yung mga may Filipino event, lagi na kailangan ng mga Pilipiniana, barong. So, ganun din yung mga binenta namin. Pero dahil dumadami na ang kanilang ibinebenta, naisipan nilang magtayo na lang ng sariling tindahan. Dito na nabuo ang Kabayan Sari-Sari Store sa Moose Jaw, Saskatchewan. At ngayon, mayroon na rin silang food truck na tinawag nilang Asian Food Trip. Wala silang masyadong alam sa mga pagkain ng Pilipino. Pero pagdating sa mga halimbawa Thailand cuisine or Vietnamese cuisine or Korean, mas marami silang alam na pagkain or natitikman. So nag-come up kami na gumawa ng pagkain na menu na bakit hindi namin pagsama-samahin yung bawat paborito ng mga local specialty na galing sa Asian countries. Pero ang mas kahanga-hanga na gawa nila ito sa kabila ng mga pagsubok sa buhay pampamilya dahil hindi nila tulad ang mga karaniwang pamilyang Pinoy sa Canada. Huwag kang magugulat. Meron kami 5 anak. Konti lang pala. dahil nakakagulat talaga. Sabi nila pag nalaman nila, 5 anak nyo? Paano nyo nagawa? Paano nyo nagagawa yung mga bagay-bagay na yan? The whole day ko is nasa labas ako. Mas kakunti yung panahon ko para sa kanila kasi nagdadalawang trabaho ako tapos pag meron pang part-time. So imagine na 7 days a week. Payo niya sa mga kababayang hindi makaipon kahit halos hindi na natutulog sa dami ng trabaho. Huwag kalimutan ang mag-ipon. Kagaya nung pagbili or kapag ng mga hindi naman talaga kailangan nila muna magbawas ng mga gastusin na hindi naman kailangan at kailangan nilang paglaanan is kung yung pangangailangan at kung yung mga makadagdag sa kanilang pagkakakitaan. Sana daw ay maging inspirasyon ang kanyang mga pinagdaanan sa iba pang kababayan na nais na rin kumawala sa hirap ng buhay dito sa Canada.